El Filibusterismo, buod ng Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Disyembre, siksikan ang mga tao sa ilalim ng bapor. May nakaupo, may nakatayo at may naglalakad kahit masikip. Sa kabila ng init at ingay ng makina, mapapansing may kasiyahan pa rin sa mukha ng ilan. Sa bahaging ito ng bapor, may dalawang lalaking nag-uusap. Ang isa ay si Basilio, ang isa naman ay si Isagani. Lumapit sa kanila si Kapitan Basilio. Kinamusta niya si Kapitan Tiago kay Basilio. Ayon kay Basilio, ayaw nitong magpagamot. Inutusan lamang siyang pumunta sa San Diego upang tingnan ang paupahang bahay nito. Aniya, hindi raw lumalala ang kalagayan ni Kapitan Tiago. May iniinom siyang gamot. Ngunit, aminado si Basilio, hindi niya lubos na uunawaan ang iniinom ng may sakit dahil abala siya sa pag-aaral. Napunta ang usapan sa Akademya ng Wikang Kastila. Tinanong ng kapitan, "Kumusta na ang itinatatag ninyong Akademya ng Wikang Kastila?" Sumagot si Basilio, "Mabuti po naman, nakahanda na po ang mga guro at paaralang gagamitin." Ngunit hindi pa rin kumbinsido ang kapitan. Sinabi niya kay Basilio, "Palagay ko'y hindi iyon matutuloy dahil tututulan ni Padre Sibila." At ramdam sa tono niya ang pag-aalinlangan. Sumabat si Isagani upang linawin ang kanilang panig. Sinabi niya, "Matutuloy po dahil hinihintay na lamang po namin ang permiso matapos na makipagkita ni Padre Irene sa Kapitan General. Ipinakita niyang buo pa rin ang pag-asa nila." Nag-usisa ang kapitan, "Kung papayagan kayo, saan naman ninyo kukunin ng perang gagamitin?" Ipinaliwanag ang plano na mag-aambag ang bawat eskwela, hahatiin ang bilang ng mga guro sa Pilipino at Kastila, at ang mga kagamitan at bahay na gagamiting paaralan ay ihahandog ng mayamang si Makaraig. Ngunit muli pa ring bumalik ang pag-aalinlangan ng kapitan. Ayon sa kanya, paurong ang lakad ng panahon. Noon, Latin ang itinuturo dahil Latin ang mga libro. Ngayon, Kastila ang libro, ngunit hindi pa rin itinuturo ang wikang Kastila. Lumayo na si Kapitan Basilio at nagpaalam. Naiwan sina Basilio at Isagani na nagkatawanan. Nasabi nila na ang mahirap sa mga tao noon, hindi mo na nakikita ang kagandahan o kabutihan ng isang bagay. Sa halip ay ang sagabal ang unang napapansin. Habang nag-uusap ang dalawang binata, lumapit si Simon at binati sila. Tinanong niya kung magbabakasyon si Basilio at nagtanong din kung kababayan ba niya si Isagani. Sinabi ni Basilio na hindi sila kababayan ni Isagani, ngunit magkalapit ang kanilang bayan. Tumingin si Simon kay Basilio at nagtanong, "Kumusta ang inyong lalawigan?" At tumugon si Basilio, "Mabuti naman po." Hindi pa rin tumigil si Simon. Sinabi niya, "Hindi pa ako nakakapunta sa inyong lugar dahil ang mga mamamayan doon ay hindi bumibili ng alahas." Dagdag pa niya, "Maaari ngang ang lugar ay mahirap." At dito nagsimulang uminit ang usapan. Sumabat si Isagani at hindi na napigilan ang sarili. Sinabi niya, "Hindi naman kami bibili ng hindi namin kailangan." May init sa kanyang tinig kahit pinipilit niyang magpigil. Ngumiti si Simon, saka nagsalita ng tila payapa pero matalim. Sinabi niya, "Nababalitaan ko lang na paring Indio ang kura paroko ninyo. Kapag paring Indio ay tiyak na maralita ang bayan." Upang itaboy ang bigat ng usapan, "Halik kayo, uminom na lang kayo ng serbesa." Ngunit magalang na tumanggi ang dalawa, "Salamat po, hindi kami umiinom." Nagbiro si Simon at binanggit si Padre Camora. Sinabi niya, "Sabi ni Padre Camora, nakababagot at walang buhay kung puro tubig ang iniinom." Gumuhit ang inis sa mukha ni Isagani. Upang mapawi ang bigat, sumagot si Basilio ng may biro, "Kung tubig lang ang iniinom ni Padre Camora ay wala siguro siyang chismis na maririnig." Ngunit hindi pa rin humupa ang init. Nagpatuloy si Isagani sa paliwanag, mas seryoso na ngayon. Sinabi niya, "Kapag ang tubig ay pinainit at naging singaw, iyon ay maaaring lumawak, handang magwasak at pumatay." At sa puntong iyon, naging mas mabigat ang kahulugan ng kanyang sinasabi.
Natigilan si Simon at tila napahanga o napaisip. Bigla siyang nagtanong, kailan magiging singaw at dagat ang tubig? Sumagot si Isagani ng malinaw at matindi. Sinabi niyang, magiging singaw ang tubig kapag ito ay pinainit ng galit. At idinugtong niya, kapag ang maliit na tubig ng ilog ay pinagsama-sama at nagkaisa, lalakas ang agos. Dito tuluyang uminit ang usapan. Dahil sa mainit na usapan, tumalikod si Simon. Umalis siya ng walang paalam, iniwan ang dalawang binata. Pagkaalis ni Simon, nagtanong si Basilio kung ano ang dahilan ng pag-init ng ulo ni Isagani. Sinabi niyang hindi siya komportable kay Simon. Ipinaalala ni Basilio ang dapat ingatan. Si Simon ang tagapagpayo ng Kapitan General, kaya hindi ligtas ang magpakita ng galit. Ang balita ay galing kay Padre Irene. Kapag nakatalikod si Simon, labis-labis ang paninira. Ngunit kapag kaharap, sobra ang papuri sa mga ngalakal. Sa dakong hulihan ng bapor, may nakaupo roong paring Pilipino, kagalang-galang at tahimik. Mapagkumbaba at maraming humahanga sa kanya. Maganda ang pangangatawan ngunit may edad na rin at may bakas ng kalungkutan sa mukha. Siya si Padre Florentino, ang tiyuhin ni Isagani. Isang paring Pilipino, anak mayaman si Padre Florentino. Hindi niya ginustong magpari, ngunit dahil sa kagustuhan ng kanyang ina at sa pag-asang mapapalapit sa Diyos ang pamilya, pinilit siyang tumahak sa pagiging pari. Pinili ni Padre Florentino ang mamuhay ng tahimik. Lumipat siya sa lalawigan ng kanyang ina. Kasama niya roon si Isagani, isang pamangking kanyang inalagaan. Nang makita ng kapitan si Padre Florentino, agad niya itong inanyayahan sa itaas ng kubyerta. Ayaw niyang manatili ang pari sa ibaba. Dito ganap na nagwakas ang kabanata. Pagtalakay sa El Fili, Kabanata 2. Sa ikalawang kabanata ng El Filibusterismo, inililipat tayo ni Rizal mula sa itaas patungo sa ibaba, mula sa kubyertang puno ng kapangyarihan patungo sa ilalim ng bapor na puno ng siksikan, init at ingay. Kung ang unang kabanata ay tungkol sa mga nagpapasya, ang ikalawang kabanata naman ay tungkol sa mga naaapektuhan. Iisa ang sasakyan, magkaiba ang karanasan. Ang tagpuan ay sa ilalim ng kubyerta, masikip, mainit, maingay. Makikita rito ang siksikan ng mga pasahero, maiinit at masikip na espasyo, ingay ng makina at tubig, at kawalan ng kaayusan. Sa kabila ng ganitong kalagayan, mapapansin na ang mga tao ay tila masaya pa rin, abala sa kani-kanilang ginagawa. Sa puntong ito pa lamang ipinahihiwatig ni Rizal ang isang masakit na katotohanan. Nasasanay ang tao sa kahirapan kapag matagal itong nararanasan. Muli nating balikan ang daloy ng pangyayari. Sa gitna ng ingay at siksikan, nag-uusap sina Basilio, Isagani at Kapitan Basilio, tatlong mukha ng Pilipino. Napag-usapan ang pag-aaral ni Basilio sa medisina at ang planong akademya ng wikang Kastila, isang pangarap na may layuning magpalaya ng isip. Lumilitaw sa usapan na maraming plano at maraming pangako, ngunit paulit-ulit na nauudlot dahil sa pahintulot ng kapangyarihan, lalo na ng mga prayle. Dito malinaw na ipinakikita ni Rizal na ang edukasyon ay hindi pinipigilan ng kakulangan sa kakayahan, kundi ng sistemang ayaw magpalaya ng isipan. Isa-isahin natin ang mga tauhan bilang larawan ng lipunan. Una ay si Basilio. Si Basilio ay kumakatawan sa kabataang intelektual. Sagisag ng kaalaman ngunit limitado ang kapangyarihan. Umaasa sa sistemang ayaw siyang paunlarin. Ang pangalawa ay si Isagani, kumakatawan sa idealismo at damdamin. Mabilis uminit ang ulo kapag may kawalang katarungan at may malasakit ngunit kulang sa kapangyarihang politikal. Sunod ay si Kapitan Basilio. Si Kapitan Basilio ay larawan ng praktikal na ilustrado. Mulat sa problema, ngunit sanay na sa kabagalan ng sistema. Sa kanilang usapan, makikita ang tunggalian ng pag-asa, galit at pagtitimpi ng kabataang Pilipino.
Narito naman ang mga simbolismo sa kabanata. Una, ilalim ng kubyerta. Sumisimbolo sa masang Pilipino. Siksikan, maingay at walang boses. Malayo sa lugar ng pagpapasya. Akademya. Simbolo ng edukasyong ipinangako ngunit hindi pinahintulutan. Patunay ng huwad na reforma. Pangatlo, pagbanggit sa praile. Simbolo ng kapangyarihang hindi halal ngunit dominante. Kayang pigilan ang kaunlaran kahit walang malinaw na dahilan. Dito makikita na ang tunay na hadlang ay hindi kakulangan sa kakayahan, kundi pagsasamantala sa kapangyarihan. Sa kabanatang ito, malinaw ang paninindigan ni Rizal. Hindi ignorante ang Pilipino, ginagawang ignorante. Ayon kay Rizal, ang edukasyon ay sandata ng paglaya. Kaya ito ang unang pinipigilan ng kolonyal na kapangyarihan. Ang kabataang may isip ay banta sa sistemang mapang-api. Noong panahon ng Kastila, ang edukasyon ay kontrolado ng simbahan. Ang pahintulot ay mas mahalaga kaysa kakayahan. At ang reforma ay dadaan sa kapritso ng iilan. Ang akademya sa kabanata ay refleksyon ng maraming proyektong ipinangako, ipinagpaliban at tuluyang pinatay ng kapangyarihan. Ngayon, itanong natin sa ating sarili, may mga pangarap bang nauudlot dahil sa sistema? May mga kabataang may kakayahan ngunit walang pagkakataon. At may mga desisyong ginagawa para sa inyo ngunit wala kayo sa usapan? Kapag ang sagot ay oo, hindi pa tapos ang laban na sinimulan ni Rizal. Sa ilalim ng kubyerta ay paalala ni Rizal na ang tunay na kalagayan ng lipunan ay hindi makikita sa itaas, kundi sa ibaba. At hanggat ang masa ay nananatiling tagasunod lamang, mananatiling mabagal ang bapor ng bayan, kahit gaano pa ito kalaki. Ngayon, tanungin mo ang iyong sarili. Kung malinaw na ang tanong at ramdam na ang bigat, mananatili ka bang pasahero sa ilalim ng kubyerta o hahawak ka na sa timon ng sariling isip?